Sa tahimik na baryo ng Kalbayog, kung saan ang malawak na karagatan ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao, naninirahan ang isang binatang mangingisda na nagngangalang Christian. Kilala siya sa kanilang baryo bilang masipag, mabait, at mapagmahal sa kanyang kapwa. Kahit hindi sila mayaman, hindi siya kailanman nagreklamo sa hirap ng buhay. Naniniwala siyang darating din ang araw na magiging magaan ang kanilang pamumuhay basta't patuloy siyang magsisikap ng marangal. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Christian. Inihahanda niya ang kanyang lumang bangka, inaayos ang lambat, at tahimik na nagdarasal bago pumalaot. Ang dagat ang kanyang pangalawang tahanan. Doon siya lumaki, doon siya natutong mangarap, at doon niya inilaan ang halos buong buhay niya. Sa kabilang banda ng karagatan, sa kailaliman na hindi kayang marating ng sinumang tao, matatagpuan ang isang mahiwagang kaharian ng mga sirena. Napapalibutan ito ng makukulay na korales, malalaking kabibe, at mga halamang dagat na tila sumasayaw sa bawat agos ng tubig. Sa gitna ng kahariang iyon ay naninirahan ang isang magandang sirena na nagngangalang Rona. Si Rona ay may mahaba at makinang na buhok na tila sinag ng buwan sa gabi. Ang kanyang mga mata ay kulay bughaw na parang pinakamalinaw na bahagi ng dagat, at ang kanyang buntot ay kumikislap sa iba't ibang kulay sa tuwing tinatamaan ng liwanag na sumisingit mula sa ibabaw ng tubig. Bukod sa kanyang kagandahan, kilala rin siya sa kanyang mabuting puso at pagmamahal sa lahat ng nilalang sa karagatan. Mahigpit ang batas sa kanilang kaharian. Mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang sirena ang makipagkaibigan o umibig sa isang tao. Ayon sa matatandang alamat, ang paglabag sa batas na ito ay maaaring magdala ng malaking kapahamakan sa dalawang mundo. Ngunit likas na mausisa si Rona. Madalas siyang umaahon ng palihim upang pagmasdan ng mundo ng mga tao. Hangang-hanga siya sa kanilang paraan ng pamumuhay. Isa sa madalas niyang makita ay si Christian. Napansin niya kung paano nito maingat na ibinabalik sa dagat ang maliliit na isdang hindi pa dapat hulihin. Tuwing may nasasabit na pawikan o dolphin sa lambat, agad niya itong pinakakawalan. Hindi siya kailanman nagtatapon ng basura sa dagat at palagi niyang pinupulot ang anumang plastik na lumulutang sa tubig. Dahil dito, unti-unting humanga si Rona sa binata. Habang lumilipas ang mga araw, naging bahagi na ng kanyang umaga ang lihim na pagsunod sa bangka ni Christian. Mula sa kailaliman, pinagmamasdan niya ang bawat ngiti, bawat pagsisikap, at bawat panalangin ng binata. Isang hapon, biglang nagbago ang panahon. Mabilis na nagdilim ang kalangitan. Umihip ang malakas na hangin at nagsimulang mag-alon ng napakalaki ang dagat. Isa-isang nagsibalikan sa pampang ang mga mangingisda ng Kalbayog. Ngunit si Christian ay nasa malayong bahagi pa ng karagatan. Sinubukan niyang kontrolin ang bangka, ngunit isang napakalaking alon ang tumama rito. Nabiyak ang gilid ng bangka at tumilapon siya sa malamig at rumaragasang tubig. Pinilit niyang lumangoy, ngunit napakalakas ng alon. Unti-unti siyang nanghina habang hinihila siya ng malalim na dagat. Mula sa kailaliman, nakita ni Rona ang nangyayari.
Alam niyang bawal siyang lumantad sa tao. Ngunit mas nanaig ang kanyang habag. Mabilis siyang lumangoy patungo kay Christian. Maingat niya itong inalalayan at inilayo sa mapanganib na agos. Dinala niya ang binata sa isang bahaging mababaw hanggang sa marating nito ang tabing dagat. Habang wala pang malay si Christian, pinagmasdan siya ni Rona sa unang pagkakataon ng malapitan. Napangiti siya. Salamat at ligtas ka, mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon ay unti-unting nagmulat ng mga mata si Christian. Saglit na nagtama ang kanilang mga paningin. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nakita. Isang napakagandang dalaga ang nasa kanyang harapan, ngunit ang ibabang bahagi nito ay buntot ng isang isda na kumikislap sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na sumisid si Rona pabalik sa kailaliman. Nang tuluyan ng makabalik si Christian sa baryo, ikinuwento niya ang kanyang nakita. Ngunit walang naniwala. Para sa iba, isa lamang iyong guni-guni dulot ng pagod at pagkakalunod. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang nakita niya. At sa ilalim ng tahimik na karagatan ng Kalbayog, muling sumilip si Rona mula sa malayo. Habang pinagmamasdan niya si Christian na ligtas nang nakauwi, unti-unti niyang naramdaman ang damdaming matagal nang ipinagbabawal sa kanilang lahi. Isang pag-ibig na maaaring magbago sa kanilang kapalaran. Hindi nila alam na ito pa lamang ang simula ng isang pambihirang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pakikipagsapalaran na susubok sa hangganan ng mundo ng tao at ng kaharian ng mga sirena. Lumipas ang ilang araw matapos ang malakas na bagyong halos kumitil sa buhay ni Christian. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbalik sa pang-araw-araw na pangingisda, hindi na nawala sa kanyang isipan ang mahiwagang nilalang na nagligtas sa kanya. Tuwing sumasapit ang madaling araw, muli siyang pumapalaot sa karagatan ng Kalbayog. Habang inihahagis niya ang kanyang lambat, palagi siyang napapatingin sa malawak na dagat, umaasang muling masisilayan ang magandang sirena. Marami sa kanyang mga kasamahan ang nagsasabing dapat na niyang kalimutan ang kanyang nakita. Para sa kanila, isa lamang iyong panaginip na dulot ng pagod at takot sa gitna ng bagyo. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang puso. Alam niyang totoo ang kanyang nakita. Samantala, sa kailaliman ng dagat, hindi rin mapalagay si Rona. Sa tuwing naaalala niya ang mga matang puno ng kabaitan ni Christian, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang damdaming hindi pa niya naranasan kailanman. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan at tahimik ang alon, lihim siyang umahon sa ibabaw ng dagat. Tahimik siyang lumangoy patungo sa isang malaking batuhan na malapit sa dalampasigan. Nagkataon namang naroon si Christian. Nakaupo siya sa batuhan habang pinagmamasdan ang maliwanag na buwan na sumasalamin sa tubig. May narinig siyang banayad na lagaslas. Dahan-dahan siyang lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harapan niya ay muli niyang nakita ang magandang sirena. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Rona. Pareho silang tila natigilan. Makalipas ang ilang sandali, si Christian ang unang nagsalita. Ikaw ba ang nagligtas sa akin noong bagyo? Mahinang tumango si Rona. Oo. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, wala na sana ako ngayon.
Napangiti si Rona. Hindi kita kayang pabayaang mawala. Nagulat si Christian sa narinig. Hindi niya inaasahang may malasakit sa kanya ang isang nilalang na ngayon lamang niya tunay na nakilala. Nagpakilala ang binata. Ako si Christian. Ngumiti ang sirena. Ako naman si Rona. Mula noon ay madalas na silang magkita sa parehong batuhan tuwing gabi. Ikinuwento ni Christian ang buhay sa baryo ng Kalbayog. Ikinuwento niya kung paano siya nagsikap mula pagkabata, kung paano niya minahal ang dagat, at kung paano siya nangangarap magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Tahimik namang nakikinig si Rona. Kapag siya naman ang nagsasalita, ikinukwento niya ang mahiwagang kaharian sa ilalim ng dagat. Ikinuwento niya ang makukulay na korales, mga pagong na mahigit 100 taon nang nabubuhay, mga kabibing umaawit kapag kabilugan ng buwan, at ang mga batas na sinusunod ng mga sirena. Mahigpit na ipinagbabawal sa amin ang makipagkaibigan sa tao, malungkot na sabi ni Rona. Bakit? Tanong ni Christian. Dahil maraming trahedya ang nangyari noon. Natatakot ang aming reyna na maulit iyon. Tahimik na yumuko si Christian. Ayaw kitang ilagay sa panganib. Napatingin si Rona sa kanya. Ngunit hindi ko rin kayang lumayo. Unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Tuwing gabi, naghihintay si Christian sa batuhan. At tuwing sumisilip ang buwan, umaahon si Rona mula sa dagat. Isang gabi, may nakita silang maliit na batang pawikan na natangay ng alon at napadpad sa mabatong bahagi ng dalampasigan. Agad na tumakbo si Christian upang buhatin ito. Tinulungan naman siya ni Rona na maibalik ang pawikan sa ligtas na bahagi ng dagat. Masayang lumangoy palayo ang munting nilalang. Napangiti silang dalawa. Sa simpleng sandaling iyon, lalo nilang nakilala ang kabutihan ng isa't isa. Ngunit hindi nila alam na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa kailaliman. Isa itong matandang sirena na tapat na tagapagbantay ng kaharian. Nakita nito ang lahat. Agad siyang bumalik sa palasyo upang ipaalam sa kanilang reyna ang lihim na pakikipagkita ni Rona sa isang tao. Habang masayang nag-uusap sina Christian at Rona sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang malaking panganib ang unti-unting lumalapit. Hindi nila alam na malapit nang subukin ang kanilang lumalalim na damdamin at ang kanilang ipinagbabawal na pag-iibigan. Pagsikat ng araw, muling pumalaot si Christian sa karagatan ng Kalbayog. Habang marahan niyang inihahagis ang kanyang lambat, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila naging mas magaan ang kanyang buhay. Hindi lamang dahil sa magandang huli ng isda, kundi dahil sa pagkakaroon niya ng isang tunay na kaibigan na lihim niyang iniingatan. Sa kailaliman ng dagat, ibang damdamin naman ang nagahari. Sa loob ng palasyo na yari sa makukulay na korales at naglalakihang perlas, tahimik na nakaupo ang reyna ng mga sirena sa kanyang trono. Kilala siya bilang isang matalino ngunit mahigpit na pinuno. Ang kanyang mga batas ay sinusunod ng lahat sapagkat naniniwala siyang iyon ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas ang kanilang kaharian. Lumapit ang matandang tagapagbantay at yumuko. Mahal na reyna, sabi nito, nakita ko si Prinsesa Rona,
na palihim na nakikipagkita sa isang taong mangingisda. Biglang nagbago ang mukha ng reyna. Totoo ba ang iyong sinasabi? Hindi ko po ito maaaring ipagkamali. Ilang gabi ko silang pinagmamasdan. Tumayo ang reyna. Hindi maaaring mangyari ito. Agad niyang ipinatawag si Rona. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang dalagang sirena. Yumuko siya bilang paggalang, ngunit napansin niyang mabigat ang mukha ng kanyang ina. Rona, mahinahong wika ng reyna. May nais akong itanong sa iyo. Totoo bang nakikipagkita ka sa isang tao? Tahimik si Rona. Hindi niya kayang magsinungaling. Opo. Nanlumo ang reyna. Ipinagbabawal iyon ng ating batas. Alam ko po. Kung alam mo, bakit mo ginawa? Huminga ng malalim si Rona. Dahil mabuti siyang tao. Hindi siya tulad ng iba. Inaalagaan niya ang dagat at ang lahat ng nilalang na naninirahan dito. Ngunit hindi nagbago ang isip ng reyna. Maraming taon na ang nakalipas, naniwala rin ang isa nating ninuno sa isang tao. Nauwi iyon sa trahedya at halos nawasak ang ating kaharian. Hindi ko hahayaang maulit iyon. Lumuhod si Rona. Bigyanin niyo po ako ng pagkakataong patunayan na mabuti si Christian. Umiling ang reyna. Wala nang pag-uusapan. Simula ngayong gabi, hindi ka na maaaring umakyat sa ibabaw ng dagat. Napayuko si Rona habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Samantala pagsapit ng gabi, maagang nagtungo si Christian sa batuhang lagi nilang pinagtatagpuan. Tahimik siyang naghintay. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Ngunit hindi dumating si Rona. Hindi siya umalis. Inisip niyang baka may nangyari lamang. Kinabukasan ay bumalik siyang muli. Muli siyang naghintay hanggang madaling araw. Ngunit wala pa ring Rona. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nag-aalala. Hindi niya alam na sa ilalim ng dagat ay mahigpit na binabantayan si Rona upang hindi na muling makaalis sa kaharian. Sa kanyang silid na napapalibutan ng mga kabibe at korales, tahimik na nakatanaw si Rona sa ibabaw ng dagat. Nararamdaman niyang naghihintay si Christian, ngunit wala siyang magawa. Isang gabi, lumapit sa kanya ang kanyang matalik na kaibigang sirena na nagngangalang Lira. Nalulungkot ka. Oo, mahal mo na ba ang taong iyon? Matagal na hindi nakasagot si Rona. Sa wakas ay marahan siyang tumango. Opo, napangiti si Lira, ngunit may halong pag-aalala. Kung ganoon, lalo kang dapat mag-ingat. Kapag nalaman ng buong kaharian ang tunay mong nararamdaman, maaaring hindi lamang ikaw ang maparusahan, pati si Christian ay maaaring malagay sa panganib. Nanlamig si Rona. Ayaw niyang may masamang mangyari sa binatang nagbigay liwanag sa kanyang puso. Sa ibabaw ng dagat, habang nakaupo si Christian sa batuhan at nakatanaw sa malawak na karagatan, bumubulong ang malamig na hangin na tila may dalang babala. May paparating na pagsubok na maaaring tuluyang maghiwalay sa dalawang pusong nagsisimula pa lamang magmahal. Lumipas ang halos 2 linggo na hindi muling nagkita sina Christian at Rona. Araw-araw ay pumapalaot si Christian sa karagatan ng Kalbayog, ngunit wala na siyang siglang tulad ng dati. Tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho,
Subalit bawat paglingon niya sa malawak na dagat ay umaasa siyang muling masisilayan ang sirenang nagligtas sa kanyang buhay. Napansin ito ng mga matatandang mangingisda sa baryo. Christian, wika ng isang matanda, tila may mabigat kang dinadala. Ngumiti lamang siya. Wala po iyon. Ngunit alam niyang hindi niya maitatago ang lungkot na nasa kanyang puso. Samantala, sa ilalim ng dagat, patuloy na binabantayan si Rona ng mga kawal ng kaharian. Hindi siya pinapayagang lumapit sa ibabaw ng tubig. Kahit saan siya magpunta, may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. Isang gabi, dumalaw sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan na si Lyra. Naghihintay pa rin siya, bulong ni Lyra. Biglang napatingin si Rona. Nakita mo ba siya? Oo, tuwing gabi ay naroon siya sa malaking batuhan. Napaluha si Rona. Hindi niya inakalang patuloy siyang hihintayin ni Christian. Nais ko siyang makita. Kung ganoon, kailangan nating gumawa ng paraan. Nag-isip silang dalawa. Sa wakas ay nakabuo sila ng isang plano. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, magkakaroon ng malaking pagdiriwang ang buong kaharian. Abala ang lahat sa seremonya bilang pasasalamat sa karagatan. Alam nilang iyon lamang ang pagkakataong maaaring makalabas si Rona nang hindi agad mapapansin. Dumating ang gabi ng pagdiriwang. Napuno ng awit ang buong kaharian ng mga sirena. Habang abala ang lahat, tahimik na lumangoy sina Rona at Lyra patungo sa isang lihim na lagusan na matagal nang hindi ginagamit. Mahaba at makipot ang daanan. Napapalibutan ito ng matatalim na bato at makakapal na halamang dagat. Matapos ang mahabang paglangoy, nasilayan nila ang liwanag ng buwan mula sa ibabaw. Nandito na tayo, mahina ni Lyra. Maraming salamat. Bilisan mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang ilihis ang mga bantay. Agad na lumangoy si Rona patungo sa batuhang dati nilang pinagtatagpuan. Sa kabilang panig, naroon si Christian. Tulad ng nakagawian, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng dagat. Nang marinig niya ang banayad na lagaslas ng tubig, mabilis siyang lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Rona! Napangiti ang sirena. Christian! Mabilis siyang lumapit sa gilid ng batuhan. Akala ko, hindi na kita makikita. Patawad, mahigpit akong pinagbawalan. Naging tahimik silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Christian. Nag-aalala ako sa iyo. Ako rin. Unti-unti nilang ikinuwento ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw. Sinabi ni Rona ang galit ng kanyang ina at ang mahigpit na pagbabantay sa kanya. Sinabi naman ni Christian kung paano siya gabi-gabing naghihintay sa kanilang tagpuan. Habang nag-uusap sila, lalo nilang naramdaman kung gaano sila kahalaga sa isa't isa. Biglang inabot ni Christian ang kanyang maliit na kwintas na yari sa kabibe. Ito lamang ang tanging mahalagang bagay na pag-aari ko. Inabot niya ito kay Rona. Nais kong itago mo. Tinanggap iyon ni Rona ng may ngiti. Bilang kapalit, hinubad niya ang isang maliit na perlas na nakasabit sa kanyang leeg. Ito ang magpapaalala sa iyo na saan man ako naroroon hindi kita nakakalimutan. Magalang na tinanggap iyon ni Christian. Sa sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Ngunit biglang narinig ni Rona ang isang malakas na sigaw mula sa dagat.
Prinsesa Rona! Napalingon siya. Paparating ang 3 kawal ng kaharian na sakay ng malalaking kabayong dagat. Natuklasan nila ang kanyang pagtakas. "Umalis ka na!" sigaw ni Christian. Umiling si Rona. "Ayaw kitang iwan." "Kailangan! Ayokong mapahamak ka!" Lumapit na ang mga kawal. "Prinsesa, sumama na kayo sa amin." Tumingin si Rona kay Christian. "Pangako, magkikita tayong muli." Tumango si Christian. "Hihintayin kita." May luha sa mga mata, mabilis na sumisid si Rona bago siya tuluyang maabutan ng mga kawal. Tahimik na natanaw ni Christian ang paglubog niya sa kailaliman. Mahigpit niyang hinawakan ang perlas na iniwan ni Rona. Hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Ngunit isang bagay ang tiyak. Wala nang makapipigil sa damdaming unti-unti nang namumuo sa kanilang dalawa. Gayunman, sa kailaliman ng dagat, isang mas mabigat na kaparusahan ang naghihintay kay Rona dahil sa kanyang pagtakas. Pagbalik ni Rona sa kaharian ng mga sirena, naghihintay na sa kanya ang reyna kasama ang mga tagapayo at mga kawal. Tahimik ang buong palasyo. Walang sino man ang nangahas magsalita. Lumapit si Rona at lumuhod sa harap ng kanyang ina. "Patawad po," mahina niyang sambit. Mahigpit ang tingin ng reyna. "Nilabag mo ang aking utos. Hindi lamang 1 beses kundi 2 ulit. Alam mo ba kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit nito?" Tahimik na tumango si Rona. "Opo." "Bakit mo pa rin ginawa?" Dahan-dahang itinaas ni Rona ang kanyang muka. "Dahil mahal ko na siya." Nabigla ang lahat ng naroroon. Tahimik na nagtinginan ang mga tagapayo. Napapikit ang reyna, tila nasaktan sa narinig. "Mahal mo ang isang tao?" "Opo." Maya-maya ay tumayo ang reyna at naglakad patungo sa isang sinaunang silid sa loob ng palasyo. Sumunod si Rona. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang malaking perlas na naglalabas ng malabughaw na liwanag. Ito ang tinatawag na sinaunang perlas, isang mahiwagang kayamanang nagpoprotekta sa buong kaharian ng mga sirena. "Makinig kang mabuti, Rona," wika ng reyna. Noong unang panahon, isang sirena rin ang umibig sa isang tao. Dahil sa kanilang pag-ibig, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dagat at ng mga tao. Maraming buhay ang nawala at halos tuluyang maglaho ang ating lahi. Napayuko si Rona. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagbawal ang pag-ibig sa pagitan ng sirena at tao. Lumapit ang reyna sa sinaunang perlas. Ngunit may isa pang lihim na hindi alam ng marami. Napatingin si Rona. Kapag ang isang sirena ay tunay na umibig sa tao, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng sinaunang perlas. Nanlaki ang mga mata ni Rona. Ibig sabihin, kapag tuluyan itong nawalan ng liwanag, mawawala ang proteksyon ng ating kaharian. Napaluha si Rona. Hindi niya kailanman ninais na ilagay sa panganib ang kanyang mga nasasakupan. Samantala, sa baryo ng Kalbayog, patuloy ang pamumuhay ni Christian. Ngunit napansin niyang kakaiba ang dagat nitong mga nakaraang araw. Mas malalaki ang alon. Mas kaunti ang nahuhuling isda. May mga bahaging dating malinaw ngunit ngayoy tila nababalot ng maitim na tubig. Nag-aalala ang mga matatandang mangingisda. Hindi ito pangkaraniwan.
Parang may nangyayaring hindi natin nakikita. Hindi nila alam na ang pagbabago sa dagat ay may kaugnayan sa paghina ng kapangyarihan ng sinaunang perlas. Kinagabihan, tahimik na umupo si Christian sa dati nilang batuhan. Mahigpit niyang hawak ang maliit na perlas na ibinigay ni Rona. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla itong kumislap. Kasabay nito ay tila may narinig siyang mahinang tinig. Christian, mabilis siyang tumayo. Napalingon siya sa dagat. Ngunit walang tao. Walang sirena. Ang tanging naroon ay ang banayad na alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi niya alam na ang mahiwagang perlas ay nagsisilbing tulay ng kanilang mga puso. Sa kailaliman naman ng dagat, muling lumapit ang reyna kay Rona. May paraan pa upang mailigtas ang ating kaharian. Ano po yun? Tanong ni Rona. Kailangan mong kalimutan si Christian. Tahimik na tumulo ang luha ni Rona. Hindi ko po kaya. Kung hindi mo siya tatalikuran, hindi lamang ang ating kaharian ang mawawala, pati ang buhay ng taong mahal mo ay malalagay sa panganib. Parang gumuho ang mundo ni Rona sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, kinailangan niyang mamili. Ang kanyang pag-ibig kay Christian o ang kaligtasan ng kanyang kaharian at ng mismong lalaking pinakamamahal niya. Hindi nakatulog si Rona matapos ang sinabi ng reyna. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mabigat na pasya na kailangan niyang gawin. Kung pipiliin niya si Christian, maaaring tuluyang mawala ang kapangyarihan ng sinaunang perlas at mapahamak ang buong kaharian ng mga sirena. Ngunit kung tatalikuran niya ang lalaking mahal niya, habang buhay niyang dadalhin ang sakit ng pagkawala. Sa kabilang panig ng dagat, hindi rin mapalagay si Christian. Tuwing umaga ay pumapalaot pa rin siya, ngunit kapansin-pansin ang pagbabago ng karagatan sa paligid ng kalbayog. Ang dating malinaw na tubig ay paminsan-minsang nagiging maitim. Ang mga isda ay tila lumilipat sa mas malalayong bahagi ng dagat. Maging ang matatandang mangingisda ay nag-aalala. Hindi ito ordinaryong pagbabago, sabi ng pinakamatandang mangingisda sa baryo. Parang may malaking puwersang gumagalaw sa ilalim ng dagat. Hindi man maintindihan ni Christian ang tunay na dahilan, naramdaman niyang may kaugnayan ito kay Rona. Pagsapit ng gabi, muling kumislap ang perlas na ibinigay sa kanya ni Rona. Mas maliwanag ito kaysa dati. Biglang lumitaw sa ibabaw ng tubig ang isang sinag na tila gumagawa ng daan papunta sa gitna ng dagat. Hindi siya nagdalawang isip. Sumakay siya sa kanyang bangka at sinundan ang mahiwagang liwanag. Habang papalayo siya sa pampang, lalong naging tahimik ang paligid. Walang hangin, walang alon. Tanging ang liwanag ng buwan at ang kumikislap na perlas ang nagsisilbing gabay. Pagdating niya sa isang malaking batuhan sa gitna ng dagat, nakita niyang naghihintay si Rona. Ngunit iba ang kanyang anyo, may lungkot sa kanyang mga mata. Christian, mahina niyang sabi. Mabilis na lumapit ang binata. Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Rona. Sa halip ay tumulo ang kanyang mga luha. Nasa panganib ka. Nagulat si Christian. Bakit? Isinalaysay ni Rona ang lihim ng sinaunang perlas,
at ang sumpang nakatali sa kanilang pag-ibig. Tahimik lamang na nakinig si Christian. Hindi siya nagsalita hanggang matapos ang kwento. "Kaya kailangan mo na akong kalimutan," umiiyak na sabi ni Rona. Umiling si Christian. "Hindi. Christian, hindi kita iiwan. Kapag ipinagpatuloy natin ito, maaaring mawala ang kaharian namin. Kung ganoon, hahanapan natin ng paraan." Napatingin si Rona sa kanya. Hindi lahat ng problema ay kailangang takasan. Minsan kailangan lamang itong harapin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, bahagyang ngumiti si Rona. Ngunit hindi nila alam na may isang nilalang na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sa likod ng naglalakihang bato ay nakatago ang isang dambuhalang nilalang sa dagat. Isa itong higanting serpiente na matagal nang nakakulong sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Dahil sa paghina ng kapangyarihan ng sinaunang perlas, unti-unti ring humihina ang mga mahiwagang tanikalang pumipigil dito. Dahan-dahan nitong iminulat ang mapupulang mga mata. Malapit na. Mahinang umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa kailaliman. Kapag tuluyang nawala ang liwanag ng perlas, magiging malaya na ako. Kasabay nito ay nagsimulang umalon ng malakas ang dagat. Napatingin sina Christian at Rona sa paligid. May kakaibang puwersang gumagalaw sa ilalim ng kanilang kinatatayuan. "Huwag kang matakot," sabi ni Christian habang hinahawakan ang kamay ni Rona. Sa unang pagkakataon, hindi na sila natakot na ipakita ang tunay nilang nararamdaman. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang napakalaking alon ang biglang umangat mula sa kailaliman. Mula rito ay lumitaw ang anino ng isang napakalaking nilalang. Nanlaki ang mga mata ni na Christian at Rona. Nagsimula na ang mas malaking panganib na hindi lamang susubok sa kanilang pag-ibig, kundi sa kapalaran ng buong baryo ng Kalbayog at ng kaharian ng mga sirena. Malakas na umalingaw-ngaw ang dagundong ng karagatan habang patuloy na umaangat ang napakalaking nilalang mula sa kailaliman. Umikot ang malalaking alon sa paligid ng bangka ni Christian at ng batuhang kinatatayuan ni Rona. Unti-unting luminaw sa ilalim ng liwanag ng buwan ang anyo nito. Isa itong dambuhalang serpienteng dagat na may makakapal na kaliskis na kulay itim. Ang mapupula nitong mga mata ay nagliliyab na tila apoy at bawat paghinga nito ay nagdudulot ng malalakas na alon. Napaatras si Rona. Siya si Morvac, nanginginig niyang sambit. "Sino siya?" tanong ni Christian. "Isa siyang sinaunang halimaw na ikinulong ng aming mga ninuno daan-daang taon na ang nakalipas. Ang kapangyarihan ng sinaunang perlas ang nagsisilbing kandado sa kanyang bilangguan." Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Morvac. Sa wakas, humihina na ang perlas. Tumama ang buntot ng halimaw sa dagat. Lumipad sa ere ang napakalaking alon. Muntik nang tumaob ang bangka ni Christian, ngunit mabilis niyang hinawakan ang gilid nito upang manatiling balanse. Biglang dumating ang mga kawal ng kaharian ng mga sirena. Pinamunuan sila ng General Ardan, ang pinakamatapang na mandirigma ng kaharian. "Protektahan ang prinsesa!" sigaw niya. Sabay-sabay nilang inatake si Morvac gamit ang kanilang mahiwagang sibat. Ngunit tila walang epekto ang kanilang mga sandata.
Isang malakas na hampas lamang ng buntot ng halimaw ang nagpalayo sa mga kawal. Nakita yon ni Christian. Kahit isa lamang siyang ordinaryong mangingisda, hindi siya nag-atubiling tumulong. Kinuha niya ang kanyang matibay na lubid at malaking lambat. Habang abala si Morvac sa pakikipaglaban sa mga kawal, inihagis ni Christian ang lambat sa mukha ng halimaw. Saglit itong nabulag. "Ngayon!" sigaw ni Christian. Sinamantala ng mga kawal ang pagkakataon. Sabay-sabay nilang itinulak si Morvac palayo sa batuhan. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kalamangan. Napigtas ng halimaw ang lambat at nagngalit sa matinding galit. "Taong hamak," sigaw nito. Mabilis nitong ibinuga ang napakalakas na bugso ng tubig patungo kay Christian. Nawasak ang kanyang bangka. Tumilapon siya sa dagat. "Christian!" sigaw ni Rona. Walang pag-aalinlangang lumangoy si Rona upang iligtas siya. Naabutan niya ang binata bago ito tuluyang lumubog. Mahigpit niya itong inalalayan hanggang makaahon sa isang malaking bato. "Nasaktan ka ba?" umiiyak na tanong ni Rona. Ngumiti si Christian kahit sugatan siya. "Hanggat kasama kita, ayos lang ako." Napaluha si Rona. Sa unang pagkakataon ay niyakap niya ang binata. Nakita ng lahat ng mga sirena ang kanilang ginawa. Natahimik maging ang mga kawal. Sa malayo, dumating ang reyna ng mga sirena kasama ang iba pang matatandang tagapayo. Nasaksihan niya ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Morvac. "Habang nagmamahalan kayo, lalo akong lumalakas." Biglang nagliwanag ang langit. Kasabay nito ay humina ang ningning ng sinaunang perlas na nasa kailaliman ng kaharian. Naramdaman ito ng reyna na puno ng pangamba ang kanyang puso. Kung tuluyang mawawala ang liwanag ng perlas, walang makapipigil kay Morvac na wasakin ang buong kaharian ng mga sirena at ang baryo ng Kalbayog. Tumingin ang reyna kina Christian at Rona. Ngayon lamang niya nakita kung gaano katatag ang kanilang pagmamahalan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung ang tunay na kalaban ba ay ang kanilang pag-ibig o ang sinaunang kasamaan na matagal nang nagbabanta sa dalawang mundo. Tahimik ang buong karagatan matapos ang pag-atake ni Morvac. Ang mga alon na dati marahas ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Sugatan ang maraming kawal ng kaharian ng mga sirena, habang si Christian ay nakaupo sa malaking batuhan, pinipigilan ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Hindi siya iniwan ni Rona. Hawak niya ang kamay ng binata habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Lumapit ang reyna ng mga sirena. Tahimik na pinagmasdan niya ang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagmamahalang hindi bunga ng kasakiman o panlilinlang, kundi ng kabutihan at pagtitiwala. "Christian," tawag ng reyna. Tumayo ang binata bilang paggalang. "Alam mo bang maaaring mawala ang aming kaharian dahil sa pag-ibig ninyo?" "Opo," sagot ni Christian. "Kung hihilingin kong lumayo ka kay Rona upang mailigtas ang aming mundo, gagawin mo ba?" Hindi agad sumagot si Christian. Tumingin muna siya kay Rona. Pagkatapos ay muling humarap sa reyna. "Kung iyon lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang inyong kaharian at ang baryo ng Kalbayog, handa akong magsakripisyo."
Napaluha si Rona. Hindi! Sigaw niya. Ngunit itinaas ng Reyna ang kanyang kamay. Hindi pa siya tapos magsalita. At kung sabihin kong maaari ring mawala ang iyong buhay, ngumiti si Christian. Mas pipiliin kong ako ang masaktan kaysa ang maraming inosenteng tao at sirena. Natahimik ang lahat, maging ang mga kawal ay humanga sa katapangan ng binata. Napabuntong hininga ang Reyna. Ngayon ko lamang nakita ang isang taong handang magsakripisyo para sa iba. Bago pa siya makapagsalita muli, biglang lumindol ang ilalim ng dagat. Isang malakas na pagsabog ng tubig ang umakyat sa himpapawid. Muling lumitaw si Morvac. Ngayon ay mas malaki at mas mabagsik na ito kaysa dati. Huli na ang lahat, sigaw ng halimaw. Wala nang makapipigil sa akin. Mabilis nitong sinalakay ang kaharian ng mga sirena. Nawasak ang ilang malalaking korales na nagsisilbing tahanan ng mga mamamayan. Nagkagulo ang lahat. Protektahan ang mga bata, sigaw ng General Ardan. Habang abala ang mga kawal sa paglilikas, napansin ni Christian ang kakaibang liwanag na nagmumula sa perlas na suot niya. Kasabay nito ay kumislap din ang kwintas ni Rona. Unti-unting nagdugtong ang dalawang liwanag. Lumapit ang pinakamatandang tagapayo ng Reyna. Ngayon ko lamang ito muling nasaksihan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng Reyna. May isang sinaunang propesiya. Tahimik na nakinig ang lahat. Nakasaad na darating ang panahon na ang isang pusong dalisay mula sa mundo ng tao at isang pusong tapat mula sa lahi ng mga sirena ang magbabalik sa tunay na kapangyarihan ng sinaunang perlas. Nagulat si Rona. Ipinagpatuloy ng matandang tagapayo. Ang paghina ng perlas ay hindi dahil sa kanilang pag-ibig. Humina ito dahil sa takot, galit, at pagkamuhi na matagal nang bumabalot sa ating kaharian. Napayuko ang Reyna. Unti-unti niyang naunawaan ang kanyang pagkakamali. Hindi ang pag-ibig ni na Christian at Rona ang tunay na panganib. Ang tunay na panganib ay ang kasamaan ni Morvac na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makalaya. Dahan-dahang lumapit ang Reyna kina Christian at Rona. Hindi ko na kayo pipigilan. Nagulat ang dalawa. Sa halip, tutulungan ko kayong iligtas ang ating dalawang mundo. Sa sandaling iyon ay muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Morvac. Nag-ipon ito ng napakalaking alon na handang wasakin ang buong baryo ng Kalbayog. Nagtinginan sina Christian at Rona. Alam nilang nalalapit na ang huling laban. At ang kapalaran ng tao at ng mga sirena ay nasa kanilang mga kamay. Madilim ang kalangitan sa ibabaw ng karagatan ng Kalbayog. Makakapal na ulap ang nagtipon, habang ang malalakas na alon ay walang tigil na humahampas sa dalampasigan. Nagsimulang lumikas ang mga taga-baryo nang makita nilang papalapit ang napakalaking mga alon. Takot ang bumalot sa buong lugar. Sa kailaliman ng dagat, nakatayo sina Christian at Rona sa harap ng sinaunang perlas. Ang liwanag nito ay halos tuluyang maglaho. Lumapit ang Reyna ng mga sirena. Panahon na. Tumango si Christian. Ano ang dapat naming gawin? Itinaas ng Reyna ang kanyang mahiwagang tungkod.
Ang tanging paraan upang maibalik ang buong kapangyarihan ng perlas ay ang pagsasama ng dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Ngunit habang isinasagawa ang ritual, magiging mahina kayo sa anumang pag-atake. Tumango sina Christian at Rona. Handa silang isugal ang lahat. Sa kabilang dako, mabilis na lumalangoy si Morvac patungo sa kaharian. Sa bawat paghampas ng kanyang buntot ay nagwawasak siya ng mga korales at bato. "Walang makapipigil sa akin," malakas niyang sigaw. Ipinuwesto ng General Ardan ang lahat ng kawal. Ipagtanggol ang sinaunang perlas. Nagsimula ang mabangis na labanan. Sunod-sunod na sinalakay ng mga kawal si Morvac gamit ang kanilang mga sibat at mahiwagang sandata. Ngunit napakalakas ng halimaw. Marami ang nasugatan. Marami rin ang natangay ng malalakas na agos. Samantala, lumuhod sina Christian at Rona sa harap ng perlas. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ipinikit nila ang kanilang mga mata. Unti-unting lumiwanag ang 2 kwintas na kanilang isinusuot. Ang maliit na perlas ni Christian at ang mahiwagang perlas ni Rona ay nagsimulang maglabas ng napakalakas na liwanag. Unti-unti ring lumiwanag ang sinaunang perlas. Ngunit naramdaman ito ni Morvac. "Hindi!" Mabilis siyang sumugod. Isa-isang natumba ang mga kawal na humaharang sa kanya. Maging ang General Ardan ay tumilapon matapos tamaan ng buntot ng halimaw. Lumapit na si Morvac sa perlas. Ngunit biglang humarang si Christian. Bit-bit niya ang kanyang matibay na sagwan, ang tanging sandatang mayroon siya. "Kung gusto mong sirain ang perlas, kailangan mo muna akong lampasan." Malakas na tumawa si Morvac. Isa ka lamang hamak na tao. Mabilis na inatake ng halimaw si Christian. Nagawang umiwas ng binata, ngunit tumama ang kanyang balikat sa matigas na bato. Sa kabila ng sakit ay muli siyang tumayo. Hindi siya umatras. Muling sumalakay si Morvac. Sa pagkakataong ito ay tumulong si Rona. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang lumikha ng malalakas na agos na nagpabagal sa halimaw. Sabay na lumaban sina Christian at Rona. Habang ipinagtatanggol nila ang sinaunang perlas, lalo itong nagliliwanag. Biglang sumigaw ang reyna. "Kaunti na lamang, huwag kayong susuko." Sa huling pagkakataon ay buong lakas na sumugod si Morvac. Ngunit bago pa siya makarating sa perlas, sumabog ang isang napakaliwanag na sinag na tumama sa kanyang katawan. Napahiyaw ang halimaw, unti-unti siyang binalot ng liwanag. Nagsimulang mabiyak ang kanyang makakapal na kaliskis. Imposible. Iyon na lamang ang kanyang nasabi bago siya tuluyang naglaho sa kailaliman ng dagat. Kasabay ng kanyang pagkawala ay humupa ang malalaking alon. Nagliwanag ang kalangitan. Bumalik ang katahimikan sa buong karagatan. Muling nagningning ang sinaunang perlas, mas maliwanag kaysa dati. Nagsaya ang buong kaharian ng mga sirena. Nagyakapan ang mga kawal at mga mamamayan. Sa baryo ng Kalbayog, unti-unting bumalik sa normal ang dagat. Hindi alam ng mga tao na may 2 pusong nagsakripisyo upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit kahit nagwagi sila sa labanan,
alam ni na Christian at Rona na may isa pang pagsubok na kailangan nilang harapin. Kailangan nilang malaman kung maaari bang magsama ang isang tao at isang sirena o kung ang kanilang pag-ibig ay mananatiling isang pangarap lamang. Makalipas ang huling labanan laban kay Morvac, muling naging payapa ang karagatan ng Kalbayog. Naging malinaw ang tubig, nagsibalikan ng maraming isda, at muling naging masagana ang kabuhayan ng mga mangingisda. Nagpasalamat ang buong baryo dahil sa pagbalik ng katahimikan, bagaman wala silang kaalam-alam sa malaking sakripisyong ginawa ng mga sirena at ng isang simpleng mangingisda. Sa ilalim ng dagat, nagtipon ang buong kaharian ng mga sirena sa harap ng sinaunang perlas. Mas maliwanag na ito kaysa dati at naglalabas ng mainit na liwanag na tila sumisimbolo ng bagong pag-asa. Lumapit ang pinakamatandang tagapayo sa reyna. Mahal na reyna, natupad na ang sinaunang propesiya. Tahimik na tumango ang reyna. Oo, mali ang aking naging paniniwala sa loob ng maraming taon. Hindi pala ang pag-ibig ang nagdadala ng kapahamakan. Ang tunay na panganib ay ang takot at puot na naghihiwalay sa dalawang mundo. Tinawag niya sina Christian at Rona upang lumapit. Humarap ang dalawa sa reyna ng may paggalang. Christian, wika ng reyna. Pinatunayan mong ang iyong puso ay dalisay. Isinugal mo ang iyong buhay hindi lamang para kay Rona, kundi para rin sa aming buong kaharian. Pagkatapos ay humarap siya kay Rona. At ikaw, anak ko, ipinakita mong ang tunay na pag-ibig ay may kasamang katapatan, tapang at sakripisyo. Ngumiti ang reyna. Bilang pasasalamat, aalisin ko ang sinaunang batas na nagbabawal sa pagkakaibigan at pagmamahalan ng tao at sirena, basta't ito ay nakabatay sa katapatan at kabutihan. Natuwa ang buong kaharian. Napaluhod si Rona habang lumuluha sa labis na kaligayahan. Lumapit ang pinakamatandang tagapayo, dala ang isang maliit na gintong kabibe. May isa pa kaming handog. Binuksan niya ang kabibe. Sa loob nito ay naroon ang isang kumikislap na perlas. Ito ang perlas ng dalawang mundo. Ipinaliwanag ng matanda na ang perlas ay may pambihirang kapangyarihan. Sa pagsikat ng araw, maaaring maging ganap na tao si Rona. Sa paglubog naman ng araw, maaari siyang bumalik sa kanyang anyong sirena upang maalagaan pa rin ang kanyang kaharian. Napuno ng luha ang mga mata ni Rona. Tinanggap niya ang mahiwagang perlas. Nang hawakan niya ito, dahan-dahang naglaho ang kanyang buntot at napalitan ng dalawang paa. Hindi makapaniwala si Christian. Maingat niyang inalalayan si Rona habang natututo itong tumayo at maglakad. Pareho silang napangiti. Ilang araw ang lumipas. Ipinakilala ni Christian si Rona sa mga taga-baryo ng Kalbayog bilang isang dalagang iniligtas niya mula sa dagat. Tinanggap siya ng mga tao dahil nakita nila ang kanyang kabutihan, kasipagan at pagmamahal sa kapwa. Magkasama silang tumulong sa mga mangingisda. Nagtanim sila ng mga bakawan sa baybayin. Naglinis sila ng dalampasigan. Tinuruan nila ang mga bata na pangalagaan ng dagat at ang mga nilalang na naninirahan dito. Unti-unting naging mas maunlad ang baryo. Mas dumami ang isda. Mas naging maingat ang mga tao sa kalikasan. Naging halimbawa sina Christian at Rona
ng pagkakaisa at pagmamahalan. Tuwing dapit hapon, umaakyat sila sa dating batuhang unang naging saksi sa kanilang pagkikita. Tahimik nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang hawak ang kamay ng isa't isa. Minsan ay lumulubog si Rona sa dagat upang dalawin ang kanyang ina at ang kaharian ng mga sirena. Pagkatapos ay muli siyang bumabalik kay Christian sa baryo. Nagkaroon ng matibay na ugnayan ang mundo ng tao at ang kaharian ng mga sirena. Naging payapa ang karagatan at ang mga alamat tungkol sa mga sirena ay hindi na kwento ng takot, kundi kwento ng pag-asa. Lumipas ang maraming taon. Patuloy na ikinuwento ng matatanda sa mga kabataan ang alamat ng isang mabuting mangingisda at isang sirenang sumuway sa takot upang sundin ang tunay na pag-ibig. At sa tuwing sumisikat ang buwan sa ibabaw ng tahimik na karagatan ng Kalbayog, sinasabi ng mga mangingisda na kung pagmamasdan mong mabuti ang malalalim na tubig, maaari mong masilayan ang isang magandang sirena at isang matapang na mangingisdang magkahawak kamay sa dalampasigan, isang paalala na ang tunay na pag-ibig kapag sinamahan ng kabutihan, katapatan at sakripisyo ay may kapangyarihang pag-isahin kahit ang dalawang mundong dati magkalayo. Wakas.